Pipe Network presents. Hey folks, my name is Rajiv Doreswamy and I'm the host of The Rajiv Show. Check out The Rajiv Show at The Rajiv Show both on Facebook and Instagram, and new episodes will be released every Wednesdays. Cheers folks, and stay safe. If you want to learn something new or useless about the world around you, why don't you try listening to the Banyu Podcast Reflushed on Spotify, Anchor, or any podcast app that you use? Welcome to your unfiltered Tagalog Wrestling Podcast. This is the LTG Show Podcast. Hey, so welcome to your unfiltered Tagalog Wrestling Podcast, and this is the MTV Show Podcast. So for this week's episode, actually, ganito yung gagawin ko. Didivide ko yung dalawang episodes. Supposedly, dapat isang episode lang to on Friday, but I decided na i-divide ko na lang on two parts itong episode na to, plus the WrestleMania week episodes next week, kasi mas malaking week yun, na if ECQ pa din on that day, baka maging ganito pa din yung format ng episodes na yun. So sorry about that, na baka dumating tayo sa punto na pangit yung quality ng episodes natin for that week. So, hindi ko pa sure if matutuloy yung surprise appearance ng isa nating kakilala sa broadcast gaming natin for that episode. But definitely, dapat talaga ganun yung mangyayari for this week. Umaasa ako na ganun yung mangyayari. And I hope na wala ng ECQ here in Cavite, kasi hindi pa rin ako makapag-edit, unfortunately, ng mga episodes. Pag ganito pa rin yung sitwasyon sa amin dito sa Cavite in particular. So, yeah, before we start this episode, sabi ko nga, kahit tapos na yung sale ng Shopee, andyan pa din yung ating links. So, that's tinyurl.com/tmtgspx Shopee PH2. Press the link, guys, o i-type nyo muna, and then magdadirect yan sa Shopee nyo. Saka kayo mag-check out. Yung matutulong nyo sa akin here in the pod is malaking bagay yan para magstay pa tayo here in the podcast. And I think wala na tayo ibang sasabihin pa, masyado ko na pinahaba itong intro, kasi na-miss ko rin mag-record after 1 week of having no episodes, kasi Holy Week nga. We need to magpahinga kasi wait lang, nag-jigs ako. Kailangan kasi natin magpahinga, of course, kasi Holy Week nga. And unfortunately, nabigla din ako sa balita na mag-ECQ nga tayo here in Metro Manila at saka nearby provinces. Sabi ko, what? Nag-ECQ na naman tayo, isang taon na tong pointless bullcrap na to. And hindi ko na rin kinagulat na mag-ECQ talaga tayo dito sa amin. Actually, di ko na siya kinagulat But sabi ko nga, kung pulpul yung mga sa taas, syempre pulpul din na sa baba. Ganun lang talagang mindset ko about this thing. Ayoko na magsalita about that. Basta as long as ECQ pa din, ganito pa din karo yung mga episodes natin here in the pod. Yun na talaga masasabi ko. So, dito tayo magpapatagal. Let's start the episode with Monday Night Raw. So sabi ko nga, hahatiin natin yung dalawang episodes. Ay hatiin natin yung isang episode na yon, dapat
sa dalawa. So, itong episode na to is from last week's episode. So, di nga ako nag-release ng episode last week dahil Holy Week nga. And I decided na dito ko na lang siya ilagay sa episode na to. So, we're going to start the mini review, shall we? Nag-umpisa nga yung show kay Lashley and kay McIntyre. And ito yung isang part siguro, I think, na nag-turn pinakita nila dito yung highlight na nag-turn nga si Lashley sa Hurt Business. And then, ayun na nga. And then, parang challenge siya nila Cedric, parang disrespect na siya ganon. And nag-turn na nga dito si Lashley dun sa dalawa. It turns out na plano to ni Vince McMahon, na magto-turn nga talaga si Lashley sa Hurt Business. And medyo nadidismaya talaga ako na ganito yung naging direction ng Hurt Business, lalo't malapit na nga WrestleMania. Tapos ginawa pa nila ng ganitong bullshit na storyline. And for sure, wala na rin Hurt Business yan. So, ang akin lang dito, bakit nila binirik tong Hurt Business? One of the biggest questions for this week. Bakit kailangan nilang i-break up itong Hurt Business kahit actually wala na nga rin ibang tag teams talaga tong Raw eh. And wala na rin silang ibang dahilan para okay lang, tanggap ko na nawala ang Hurt Business, but at the same time naumay din talaga ako kasi wala na ibang direction yung mga talents nila eh. Kasi nawala na nga yung si Ali sa Retribution, plus dumagdag pa tong kay Alexander tsaka kay kay Shelton Benjamin na alam mo yun, nakakadismaya na sila yung isa sa mga naging part nitong run na to ni Lashley. And then they decided na alisin yung dalawa sa way ni Lashley. And ito yung scenario na para sa akin is 50-50. 50-50 siya na scenario. Kasi I love Lashley's run right now as the WWE Champion. And at the same time, gusto ko din yung build nila sa Hurt Business. And also, gusto ko din yung build nila kay Lashley right now na alam mo yun, sobrang dominant niya na kahit wala na siyang kasama. Parang pinapatunayan niya na kahit wala akong kasama, mga putang ina nyo, kaya ko mag-isa tong Hurt Business na to. Ganito, ganun na nakikita natin kay Lashley right now. And napapatunayan niya naman niya yun sa pamamagitan nga ng nangyari last week. So, and then, maganda din yung Sheamus versus Matt Riddle match na medyo, sabi ko nga, hindi ako mag-expect na mangyayari to sa WrestleMania anytime soon. But, instead, nabook ata to for WrestleMania, I guess. Nabook nga siya for WrestleMania. And, baka umaasa ako na ipuput over di Sheamus si Riddle dito, which is good. Which is good if mangyayari talaga itong match na to. And then, ito pa, isa gusto ko pang pag-usapan to. So, ano ba talaga? What's wrong with this bullshit, WWE? Bakit ang pangit na nung ang pangit na nung book nila kay Braun Strowman, seriously. Yung highlight kasi dito sa bullshit na to kay Braun is yung train music habang tumatakbo si Braun. And parang pinapatunayan nila dito na parang andal na ng storyline, andal pa nung concept, andal pa ni Braun dito. And sobrang nadidismaya ako. And meanwhile, ito din yung segment na sobrang dismaya ako kasi yung sa card nga kuno ni Braun na grade 5 daw siya. Di ko ma-imagine na ito na ba yung build nila for WrestleMania? Ito na ba yung WrestleMania? What in the world? Anong klaseng gimmick to? Anong klaseng kalokohan to?
And actually, hindi naman ako magugulat dito kasi WWE yan. And ayoko nila mag-pretend na hindi siya nangyayari. Ganun na talaga. Ganun lang yung cycle sa akin na ayoko mag-pretend na nangyayari siya right now. But wala na tayong magagawa kasi nangyayari na siya. Ganun lang kasimple. And also, in-announce na din ni Braun Strowman na yung match nila with Shane McMahon is gonna be a steel cage match. Para sa akin, sobrang waste of time na to. Sobrang waste of time, seriously. Ewan ko, bakit, parang lumakas. Hindi nila pinalakas si Braun dito. Hindi rin lumakas si Shane. But, it looks stupid. Tsaka yung train noises pa, yung voice over pa ng trend, it looks stupid. Seriously. I'm done with this bullshit. And then, ito na nga yung Hey Hey Hop Hop kay Miz and Morrison. Ito na nga, diba, challenge na nga ni Miz si Bad Bunny for a match at WrestleMania. And then, ito na. I'm going to give my thoughts doon sa kanta. I love that song. Seriously. But wala siya sa Spotify. Wala siya sa mga podcast platforms. Wala siya sa mga music platforms. Bad podcast. Pero ba't wala siya dun? I want justice, guys. Ito na nga yung pinaka-best, I think, na distract nila Miz and Morrison since naging ganito yung concept ng gimmick nila. And ito pa yung wala sa Spotify. Sa YouTube lang to eh. Actually, nasa YouTube lang to. But I love this gimmick. Gusto ko yung gantong gimmick ni Miz and Morrison pero may nagsasacrifice talaga sa kanila right now, which is John Morrison. And I want to see John Morrison na mag-turn kay Miz anytime soon kasi medyo naiirita na rin si Morrison dito. And then ayun na nga, ang highlight of this part kasi is ito nga yung sinuntok nga ni Bad Bunny si Miz. And grabe, parang sobrang solid ng suntok na yun eh. Basta sobrang ganda ng music video para lang sa akin. Sobrang satisfied ako dito sa video na to, sa music video nila. And sobrang na-enjoy ako eh. Sobrang na-enjoy ako. And sa tingin ko, itong dalawa, si Miz and Morrison, sila lang yung nagdala dito sa feud na to. Si Bad Bunny, feeling ko, alam mo yan, alam mo may secret din dito si, ewan ko, may theory kasi ako before na pinanood ko itong music video na, baka tumulong din si Bad Bunny for producing this video. Kasi sobrang ganda, hindi mo makikita ito noong sa mga iba pang kanta na ginawa nila Miz and Morrison. No. Dito lang yan. Kaya sobrang gandang-ganda talaga ako. Ito lang yung isa sa mga segment na sa tingin ko this week. Sobrang worth it panoorin. Sobrang worth it talaga. So, yan. So, yeah, yun na. And then, ito na nga, naglaban na nga si Lashley at saka si Shelton Benjamin. Sobrang dismaya talaga ako sa direksyon nila dito sa WWE right now. And, come on. Yung game night pa ng New Day, sobrang natidismaya talaga ako sobra. No, pinanood ko tong episode na to. I know that's a reference sa Up, Up, Down, Down, but still, nadismaya ako ng sobra kasi ganito na lang ba yung mga segments nyo for WrestleMania? What in the world is this? So, basta nakakadismaya. And then, tapos, ano pa yung nakikita natin? So, nangyari din yung Ricochet versus Drew McIntyre. Alam mo, ito yung isa sa mga best matches ni Lashley and ni Drew yet. And ito rin yung isa sa mga matches na ni Ricochet na alam natin na isa din sa mga magagaling but unfortunately walang storyline ngayon. But I love the story. But ang problema lang on this episode, problema ko lang dito, ang side comment ko lang, is bakit lumabas dito si King Corbin? Napakalaking question talaga sa akin yung pagpasok ni King Corbin dito sa senaryo
ni Drew. I don't get it. Seriously, di ko makuha yung punto why bakit andito si King Corbin aside dun sa ransom na sinabi nga ni Lashley last week. Wala na akong nakikitang ibang dahilan bakit andyan siya sa story. Parehas lang naman silang dominant as far as I'm concerned. Sobrang dominant nila parehas. Sobrang nakakadismaya din kung paano nila nabook yung sa Hurt Business. Pero yung pagpasok nila kay Corbin on this one, sobrang nakakadismaya. Sobra. Nadidismaya ako ng sobra about that one. So habang lumalayo na tayo sa topic for that stuff, we're going to talk about SmackDown immediately. So, in-announced last week na ang main event for this week's SmackDown is a triple threat for WrestleMania. For WrestleMania. So, basically, ito na rin yung final episode ng SmackDown before WrestleMania kasi yung SmackDown before WrestleMania is now named WrestleMania SmackDown. It basically a kick-off show of WrestleMania na hindi na ilalagay sa kick-off mismo ng WrestleMania. So, ganun yung ginawa nila. So, ito na yung mga nangyari last week. This week. So, nag-promo si Edge on this episode na sinabi niya na nga na yung chaos na nangyari last week is basically, alam mo yun, sobrang emotional lang talaga si Edge. And then yung sinabi niya na sobrang na-snap talaga siya and na-wake up na siya ng tuluyan. And then parang alam mo yun, sobrang ganda ng promo niya dito, the Edge. And na-appreciate ko yung way on how they book the storyline alone. And kung paano nila ibobook ito for WrestleMania. Yun talaga ang inabangan ko. As long as Edge or Roman will win this thing, I'm good at it. Yun talaga inaasahan ko. And then, next naman natin pag-uusapan is parang napapansin ako kakaiba. So, yung arc ng storyline na to is parang Batista. Alam mo yun? Na-overshadow nga lang siya ni Bryan. And then, yun, ang kasong kinakatakot ko kasi dito, if mauulit din yung nangyari noong 2014. And then, ika-capture ni Roman on SmackDown next week. Medyo nadidismaya ako if they're going to do that. But, for sure gusto ko talaga na gusto ko na makita yung ganong senaryo na it's either Bryan or Edge or Roman, kahit sino talaga manalo sa kanya, it's good. But at the same time, in reality, gusto ko talaga manalo si Roman or si Edge. Ganun lang yung scenario. And then, in-announce na din nila na ide-defend nila Dolph Ziggler and ni Robert Roode. Tagal na din na-defend tong title sila. Yung tag team titles ng SmackDown against the Street Profits, Alpha Academy, na sila Otis, tsaka si Chad Gable, tsaka si Rey and Dominic Mysterio in a Fatal 4-Way match. So, ayoko na pag-usapan tong bullshit na to. Basta yun. And then, yung narrative naman nitong match na to for me is yung kay Gable and then kay Otis na sila yung pinakamainit na tag team on this match as far as I'm concerned. Sila lang yung nag-highlight ng SmackDown sa tag team division right now. And sila lang din yung parang nagdadala ng SmackDown sa tag team. Hindi ko sinabi lahat kasi ayoko. Kasi mahirap pag sinabi ko sila lang nagdadala ng SmackDown in general. No. It's different story. Sobrang different story na yan. And then, ito na. Susunod na natin is i-segment nga nila Corey Graves and Rollins tsaka ni Cesaro. Akala ko pagandahan lang to ng suit. So, wala. Ang random lang talaga nito. Ang random lang ng promo na to. Basta ako, interesting lang sa akin on this one
as long as Cesaro win this thing, yun lang. Yun lang talaga. Yun lang inaabangan ko on this one. Sorry guys, yun lang talaga. And then, yung nagkaroon ulit ng women's match dito na nagtitis na sa Fatal 4-Way women's match sa WrestleMania SmackDown. Yan lang ang nakikita ko yun talaga. Medyo logical lang kasi yung nangyari on that one. Medyo logical talaga. Pero I don't care about the story though. And then, let's move on. So, ito na, pinakita na ni Sami Zayn yung sa trailer niya. I want to see this stuff on Peacock or network, to be honest. Gusto ko siya makita sa Peacock sa network. And, to be honest, grabe dito si Owens as usual na medyo napakagago. And then, ayun, as usual, sobrang na-upset si Sami Zayn dito. And I love kung paano nila i-execute to storyline ito. But kidding aside, dismaya ako sa magiging role dito siguro ni Logan Paul. Kasi nafe-feel ko kay Logan Paul, siya yung mag-i-screw either Owens or Sami Zayn. Yun lang talaga nakikita ko on that one. Kasi sobrang lala na ng ganitong storylines. Basta ganun lang bullshit So, ganito na. Also, I love how they teased Bianca and Sasha fighting in a ring bago mag-WrestleMania. Sobrang bilis lang nangyari na to. Okay lang. I said okay lang. Parang hindi na bago sa akin yung ganong senaryo. But, do you think na magto-turn si Bianca o si Sasha on each other after WrestleMania? Ako, my simple answer for that is yes. That's possible. Sobrang possible talaga nun na magto-turn talaga dito yung isa sa dalawa. Either way, maganda naman either way yung maging outcome it ever. And then yung kay Carmella naman, the other hand, sobrang nangihinayang ako sa gimmick niya right now. Aside sa ginago na nila yung booking on this one, nagago ulit siya dito sa booking sa gimmick niya to. And I don't think na matatapos ito ng ganun lang. And I don't think na matatapos siya ng ganun lang. Basta ang random. And then, so si Apollo Crews, challenge na niya si Big E in a Nigerian drum match. Unfortunately, di pa natin nakikita kung paano mag-work yung match. Baka sa Friday siguro malalaman natin pag napanood na natin yung predictions for WrestleMania. And siguro, regardless na siguro sa kung paano mag-work yung match, ipipredict pa din natin see you on Friday, I guess, for that stuff. And then, ito na yung main event for this week's SmackDown. So, meron street fight between Jey Uso and Daniel Bryan. Sobrang ganda lang nung laban na to. And the ending, as usual, it ends with Daniel Bryan standing up against his opponents at WrestleMania. Para sa akin lang, ang napatunayan lang nila dito sa story na to is kaya nilang gawin na malakas pa rin si Roman, malakas din si Edge. At the same time, parang underdog na yung role dito ni Bryan. And I guess if ganun yung scenario nila for the upcoming WrestleMania match on April 11, baka maging outcome nun talaga nito. It's either retain or Edge winning the match. Kasi wala na rin yung hype ng yes movement na hindi kagaya before. Kaya I don't think na Daniel Bryan will win this thing. Kasi win or lose, hindi kawalan sa akin na si Daniel Bryan. Hindi siya kawalan na itong accomplishment na to. So, kahit regardless talaga, sobrang ganda ng booking nila on this one. Pero ako, ang sasabihin ko lang, regardless on the outcome for this WrestleMania, wow, wala akong masabi. So for now,
wala tayong commercial kasi medyo haba pa tong episode na to pag nilagyan pa natin ng commercial ads. So, let's continue na lang. Kaya diretso na tayo. Unfortunately, hindi ko pa napapanood ng buo yung nangyari sa Dynamite. Pero, I'm going to try my best na explain how it works. Galing sa mga source natin sa internet as usual. Pero, di ko pa napapanood personally. Pero, subukan na lang natin i-check out kung ano yung mga nangyari. So, on this week's Dynamite nga, grabe yung assault nga noong Dynamite na yun. Of course, yun nangyari sa Inner Circle noon nung inatake sila nila MJF. And then, this time, bumawi naman sila Chris Jericho on this one. And then, grabe yung brawl dito. Alam mo na kahit pre-taped talaga itong mga episode ng Dynamite lately. Grabe yung smooth. Grabe yung execution nitong brawl na to. And itong brawl na to, para sa akin, ito yung nagpapatunay na kahit taped lang yung mga episodes ng Dynamite ngayon, sila pa din talaga yung nagsislay for that stuff. And I love it. Sobra. I love medyo alam mo yon na kahit pretty talaga yung mga episode ng Dynamite lately, kung napapansin nyo lang, hindi pa rin nagpapaiwan hindi pa rin naiiwan sa area itong show na to which is I love the most. And yun na yung nagustuhan ko sa segment na to sa Dynamite. And then of course nagtutuloy-tuloy na nga ito yung isa sa mga favorite storylines ko na medyo naiirita na rin ako lately Ito yung Arcade Anarchy ba yan? Ito yung nangyari kina Miro and Kip, tsaka kay Chuck, tsaka kay Orange Cassidy. Yung parang street fight na arcade stuff like that. I thought talaga na magtuturn dito si Miro kay Kip. Pero hindi pa natin nakita yan. Hindi natin nakita yan for that. Mayroon mga gandang spots dito sa match. And indeed, I love that spots though na sobrang entertaining unlike mga nangyari for the past few days lalo na yung kay Britt tsaka kay Thunder Rosa. Sobrang ganda nun. And then, yung return din is ni Chris Statlander. Sobrang surprising din in a little bit kahit pa paano. And yun na nga, yung mga spots dito, yung mga doon nga sa hockey table, stuff like that. Sobrang ganda ng spot nila dito sa match na to. Pero ako, sabi ko nga, sobrang dull. May errors talaga dito. Basta sa mga gantong scenario, di natin may iwasan yung errors. So, ito, may error ulit. Yung kay Trent, yung cheat tactic nga sa mga good guys na yun. And ito naging error Parang error din ito ng nangyari sa street fight before between Best Friends tsaka kay Santana Ortiz. Sobrang yun na yung parang random thought ko And parang andal lang sa akin. Kasi walang resolution, walang ending. And then, parang napapansin ko na yun, interference nga ni Trent. Medyo andal syempre. Kasi parang sila dapat faces. Pero parang sila yung heels dito. And then, wala ring conclusion. Na, if mananalo ba dito yung Best Friends, may outcome ba ng kasunod? Wala talaga tayo nakita ako. Basta ito sabi ko lang, yung run dito ni Miro, if ganon yung makikita natin, sobrang waste of time. Ganon lang. If ganon yung mangyayari. And then nagkaroon nga ng exhibition match between Cody and QT Marshall. And ang nangyari dito, nagkaroon ng fracture dun sa Nightmare family. So, basically, halos kalahati ng Nightmare family ay sumama na kay QT Marshall. And sobrang nadidismaya rin ako na si QT
parang wala siyang entrance, halos wala siyang entrance na and then si Cody sobrang engrande ng entrance niya, pang bullshit. And yung sinasabi ko nga dito, yung nangyari sa turn nga ni QT, parang ang ganda ng swerve na nag-turn halos lahat, almost half of them. Ayun na nga, nag-umpisa na nga yung brawl inside the ring, and halos atira na lang dito is yung mga major characters ng Team Cody, na sila Cody, si Dustin, tapos sila sobrang ganda ng execution. And then ito yung isang mga piece ng storyline nila na magaganda wait, and then sorry. And then, ang isa ng problema na nakita natin on that stuff is kulang pa yung nakita natin on this one. But, umasa ako pag nabuild nila to storyline na to, gaganda na siguro to. Ganda nakikita natin. And then, andito na naman tayo sa soap opera ng ng The Elite. Nagtutuloy-tuloy pa din yung soap opera nila. And then, yun na, basta andal na nung storyline na to for me. And medyo natatawa lang ako na hindi nila minimension yung event na mangyayari sa 25 doon sa Impact kay kay Kenny at saka kay Rich Swann. Hindi nila minimension ata, hindi ko din naririnig sa Dynamite yun. And then yung finally yung kay Christian Cage, yung return dito ni Christian Cage, grabe, okay lang okay lang for me, but at the same time, pero ako di ko pa nakikita na magko-compete dito si Cage for the for the AEW Championship. I don't think na magko-compete talaga siya before now. So, yeah, basically that's it. Ang isa na lang sa gusto ko pag-usapan for this week is grabe. Gusto ko talaga makita na in the future, wait, ano ba yan? Dito na ako. Wait. Nagiging yung ano ko. Wait lang. Basta wala. Basta ako, as long as na maganda yung direction ni Christian Cage on this stuff sa AEW, maganda, I'm good at it. Basta, as long as hindi mananalo si Christian, I'm good. Masaya na ako doon. So, yeah. And then, let's talk about real quick dun nga sa NXT UK, kasi medyo mahaba na tong episode. We're going to talk about Sakura Genesis, and then we're going to talk about the takeover predictions, and then yung thoughts ko about Jericho's jump to WWE's programming later. We're going to talk about that in a bit. So, ito, sobrang ganda ng plot twist nila sa nangyari na to. We're going to talk about that immediately. And wow, what a twist. Trust me, that's a twist for real. Sobrang bigat nun twist na yun, na sabihin ko sa inyo. Yung dinefend ni nila ng Pretty Deadly yung titles against Williams and Jordan. Sobrang bigat ng plot twist na to on this week's NXT UK. Ako, ngayon lang ulit ako nakapanood ng UK show na to. But, grabe, sobrang bigat. And then also, tinitis na din nila yung Walter tsaka kay Rampage Brown for the NXT Preload next week. Sobrang bigat ng takeover ng episode natin next week. Hindi ko ma-imagine. And then, A-Kid and Noah Dar and Tyler Bate.
Parang pinapakita nila yung mga possible mangyari on next week's preload episode of NXT UK. And finally, ito na nga yung kay Kenny Williams and Amber Jordan versus Pretty Deadly. Na-retain yung titles. And then sobrang ganda ng twist dito. Sobrang ganda ng twist na to. Nag-turn dito si Kenny Williams. And then nasult niya na nga dito si Amir Jordan. And yun na nga. Yun na, nag-retain na. Retain na yung belts. That's it for this week's NXT UK. Basically, sobrang I love the storytelling lang talaga on that episode of NXT UK. And umaasa ako na kahit medyo obvious na yung mangyayari sa NXT TakeOver Stand and Deliver na i-discuss natin in a bit. Mamaya i-discuss ko din yung possible na mangyayari sa Preload. Mamaya, Preload. I'm going to discuss Preload in a quick din. So, wait lang. Inom lang ako. Kasi sobrang raw nung episode na to. Kaya pati yung pag-inom, syempre, maririnig dito. Paalala guys, raw to ha. Raw na episode to ha. So it means, kahit yung pag-inom ko siguro maririnig yung pa din dyan. Basta yan na yan. Sobrang raw lang talaga. So ito na nga yung March 31 episode of NXT Fallout na, Go Home Show before the Takeover Stand and Deliver na ipapalabas din sa USA Network. Probably may commercial pa din yun. So, maganda yung opener nila kanina. Opener for that show is grabe. Parang put over yun, I guess. And then, may story pa rin sila na pinapakita dito, I think. Na sobrang tinitis talaga nila na it's either Roderick is going to appear during the takeover night 2 between Kyle and O'Reilly. Merong mga possibilities talaga eh. Anything is a possible. Yun na talaga. Parang lahat ng bagay possible talaga mangyari for this takeover match. And then, grabe yung parts dito ni Grimes at ni Strong. Grabe yung pinakita nila on that one. And, ayan. Medyo obvious lang sa akin. But, yung obsession niya talaga sa UE, yun pa din talaga nakikita natin. Siyempre, naglo-loss talaga yung focus niya if nakikita niya lagi yung UE. Sobrang nawawala na siya sa focus. Ganun lang yung nakikita natin for that. And then, nagkaroon na nga ng open challenge si Santos Escobar. And then, yun ang obvious, nanalo din dito si Escobar. And then, siyempre, lumabas din dito yung si Jordan Devlin for that win. And then, lumabas din dito yung Grisod Young Veterans. Ewan ko kung ano pa yung possible na outcome ko dito. Maya, pag pinag-usapan na natin yung predictions ko for Takeover, Stand and Deliver. And, yun. And then, ano pa ba? Wala naman akong possible na prediction for wala naman ako, ayoko mag-predict ng aftermath ng takeover kasi basta ayoko muna mag-predict. And then wait lang, so mag-scroll lang tayo a bit. So we're going to talk about the parts nga ni Raquel and syempre kay Iyo kasi nagharap-harap talaga silang dalawa in several occasions on this episode. Grabe, parang ayaw talaga yung sumuko dito ni Iyo. Hindi talaga mapapatinag yung tao. Parang dating lang sa akin na Iyo will retain the title at takeover. Ganun ba? Ganun ba yung nakikita ko? Basta ganun eh. Basta ganun yung nakikita ko for that stuff. And I love it. Sobrang dominant dito ni Iyo. Sobrang dominant din dito ni Raquel. And I hope yung ganun na style nila of booking madala din sa main roster
Wag yung babara-bara na direction ng mga talents nila, mga kapulsitan ng main roster. Wag sana sa NXT. Yun lang. And indeed, ito yung isa sa mga examples na ganito dapat ang booking ng main roster. I tell you guys, yun talaga dapat. And then, of course, nagkaroon ng prime target featuring Adam Cole and Kyle O'Reilly. Maganda yung storytelling na pinakita dito. Yun na, panoorin nyo na lang. Bahala na kayo. Basta ako, medyo nag-over dramatic na yung dalawa sa story na to. But, sobrang, I love this prime target episode. And basically, yun na. I love that stuff. And then, finally, meron teaser dito si Taya Valkyrie. Pero, di ko pa alam if... Hindi ko pa alam if ang pangalan dito ni Taya Valkyrie is Frankie or Taya Valkyrie itself. Basta popular sa akin yung Kitaya sa aso, yung pinakita nila sa teaser. But I know that's Taya Valkyrie, of course. And yun, parang additional na lang siya for the women's division. So para sa akin, if Io retains the title, she can fight She can fight She can fight Taya Valkyrie for the title and then retain, of course, and then kay Xia Li din, na gusto ko din makalaban ni Io. Umasa ako anytime soon na nakaroon din ng Io versus Taya, and then Taya versus Xia Li. And then, of course, nagkaroon nga ng Battle Royale doon sa top 6. Okay lang. Okay lang yung outcome. And then, ito na nga, nag-brawl ulit si Io at saka si Raquel. Nakasabi ko na kanina yung reaction ko. So, yeah. Medyo naumay lang ako on the way how they execute this Battle Royale. Medyo naguguluhan ako how it works. Ganun, naguluhan ako in a bit sa ganong senaryo nung nangyari nga sa Battle Royale. Medyo naguguluhan pa ako kasi ewan ko, it's either ang weird kasi number 6 competitors, akala ko talaga isa lang yung mananalo, and then yung mananalo lalo na si Gargano for night 2 sa takeover, pero hindi ko nalaman pa din sila for ang weird pa din nung nangyari na yun eh. Ang weird ng scenario nila for that eh. Basta abangan na lang natin takeover, stand and deliver. And ito na yung thoughts ko muna. Bago tayo magpatuloy, syempre tuloy muna natin yung programming, dire-diretso tayo. So yeah, so number 1 major important details pa natin for this week's podcast, part 1 of that episode number 44. Actually, hindi ko po na may mention. Will Ospreay is now your new IWGP World Heavyweight Champion after he defeated Kota Ibushi at Sakura Genesis. Ito na yung first time ni Ibushi na mananalo siya din sa title na to after he won the New Japan Cup. And then, ito rin yung first title defense of the IWGP World Heavyweight Championship after nga unify ni fucking Ibushi yung mga belts. And then, in-announce din sa Strong na magkakaroon sila ng Strong Openweight Championship. So basically, the winner of the New Japan US will be crowned as the Strong Openweight Champion. Yun na yung thoughts ko about that. And then, nag-announce na din ang... wait lang. In-announce din ng WWE that Chris Jericho will appear on Broken Skull sessions, na maybe yung thoughts and reactions natin i-reveal ko na lang in the future if tapos na yung Mania Week, kasi sobrang bigat na ng Mania Week just tumagdag pa tong hinayupak to. So ayoko na pagtuunan ng oras yan. So let's move on.
we're going to talk about the predictions for Stand and Deliver since ito na yung huli natin pag-usapan for this episode number 44.1. Ito yung history din pala to kasi first episode that we're going to divide the episodes into 2. And yeah, ito yung 34th takeover first then na takeover na span on 2 nights. And also, ito na rin yung takeover na nalilito ako kasi may peacock nakakalito. Naiirita ako. And also, ito na rin yung final na Wednesday NXT before it moves on Tuesday starting April 13th. So, ito na yung matches and my predictions for takeover. Na in-announce nila may possible pa na ano ba tawag dito? Changes na mangyayari before the takeover. Regardless, ito na yung predictions ko. So, night 1, it features 5 matches. Night 2, it features 5 matches as well. So, ito, number 1, Pete Dunne versus Kushida. As long as WWE is going to give us a satisfying match for this year's takeover, I'm good at it. Ito yung isa sa mga inaabangan ko. Kahit 20-30 minutes, I think it's good. Yun na yun. Asahan ko mananalo dito si Kushida, but the momentum, syempre, nakay Pete Dunne So, and then there's a fatal and a triple threat match for the tag team titles of NXT. So, that's MSK, GYB, at saka Legado. I want MSK to win, but basically, GYB mananalo dito. And then, ito na nga yung gauntlet match to determine the number 1 contender for the NXT North American Championship at night 2. Obviously, I think it's either Loomis or Scott ang mananalo dito. Pwede ko na consider si LA Knight. But, yeah, I don't think so. And then, ito na nga, NXT UK Championship. So, that's Walter versus Tommaso Ciampa. My predictions for that stuff, I think, hindi magbabago yung opinion ko about that. Walter pa din, Walter. And definitely, Io Shirai versus Raquel Gonzalez. I want Raquel to win. But, hindi ko pa nakikita na matatalo dito si Io. So, Io Shirai. Ito na night 2. We're going to talk about this in a really quick scenario. So, number 1, ito na nga yung Ember Moon and Shotzi versus The Way. I think Ember and Shotzi will win this thing. Retain. And then Adam Cole versus Kyle O'Reilly in an unsanctioned match. Hindi pa pananagutan ng NXT or WWE yung possible na mangyari dito. I think, hindi ko pa alam kung sino gusto ko manalo dito. But, gusto ko manalo si Kyle para ma-cement yung role niya as a solo competitor. Pero gusto ko din manalo si Cole. But maybe, I guess, I want Cole to win. But I think Kyle needs this win. Kailangan niya ng panalo na to. And ito yung parang prove niya na wala akong pakialam kay Adam Cole. Kaya kong manalo kahit wala akong kasama. Ganun lang. And then, regardless kung sino yung mananalo sa gauntlet, gagana pa din to. And then, eto na nga yung ladder match for the NXT Cruiserweight Championship. That's a unification match. I think Santos Escobar needs the win though, in my opinion. Kasi parang hindi natin naramdam yung reign ni Devlin since the pandemic niya. And medyo konti lang naman na nanonood ng NXT UK. So, para sa akin, hindi ko nangaramdam. Kaya, Escobar needs the window. Tapos, i-drop na lang nila kinabukasan. O, pagkatapos. Ganun lang. And then, the main event, that's Finn Balor versus Karrion Kross for the NXT Championship. The main event for night 2. I think si Kross ang mananalo dito. But, meron din side sa akin na mananalo si Balor dito. But, I think Kross to. Kross needs the win. Kross needs the win.
So, that's pretty much it for this week's episode. Napag-usapan na natin lahat. Yung mga review for TakeOver, Stand and Deliver, and of course, WrestleMania. And of course, may WrestleMania predictions probably by Friday. I-release natin yan dito sa podcast. And ito na yung episode 44.1. Bakit may point 1? Explain ko muna kung bakit. Kasi dapat isang episode lang to, but I decided na i-divide to into 2. So that's why we have 2 episodes for this week. Yun na yung explanation ko. So that's it for this episode. Get 50 pesos off when you book your first delivery on Mr. Speedy. So that's Mr. Speedy TMTG SP, and you will get 50 pesos off for your first delivery on Mr. Speedy. Mr. Speedy is available in Metro Manila, nearby provinces, and on Cebu. And then, of course, Lazada, 44 is over, but yung code natin or yung links natin is hindi pa over. So, please use my link. So, that's tinyurl.com/tmtgsp x Lazada page 2. Meron pa ako isa pang link doon. I don't remember kung ano talagang link yun. Basta, yun na yun. Please use my links para mag-support, para makatulong din kayo dito sa pod kahit papano. And, syempre, yung sa Lora ko, ewan ko, valid pa yun kasi April lang ngayon. Basta, regardless, please use my code sa Lora. Baka valid pa. So, that's MTG Show. And you will get 25% off plus cashback with a minimum of 1,999 pesos sa inyong pagbili sa Zalora. So, and also, nga pala, nakalimutan ko. So, yung lakas sa bakanse, if you have a vacation, and of course, di pa makapag-vacation ngayon kasi quarantine, naka-ECQ pa tayo here in Metro Manila. And yung iba, siguro, kasi 2 hours lang to from Metro Manila if we can go na sa La Casa Bacanse in Batangas City. So that's 2 hours away from Manila. You will get a 300 peso discount pag nag-book ka sa La Casa Bacanse by using my code. So that's TMTGSP. So visit pipenetwork.co/La Casa Bacanse. And, syempre, mag-book ka doon and use my code TMTGSP. And, of course, syempre, may mga rules doon sa Lacansa Bacanse. Please follow that rules and yung health protocols doon sa resort. Stay safe, of course. So, that's it for today's episode. Follow the podcast on all of the social media platforms on Facebook, Twitter, and Instagram. And then, listen to the podcast every Friday and sometimes Monday. Kasi ngayon, WrestleMania week. So, may episode tayo ng Monday. And then, listen to the podcast on all of the social media platforms. Visit our podcast social media platforms at facebook.com/the MTU Show Podcast, Twitter and Instagram at the MTU Show Pod. Support Pipe Network, of course. Be visiting our Facebook page, Pipe Network, and then Pipe Network on Twitter and Instagram. And support all of the podcasts on Pipe Network. And syempre, visit, and then, ayan, follow my personal accounts at AJ Penera. Yun na yung sasabihin ko for this episode. And syempre guys, mag-ingat kayo palagi. Umaasa pa din ako, fingers crossed, na we're going to have a matinong episode after itong quarantine na to. Probably after nito siguro, sana matapos na itong quarantine na to, booking ng quarantine na to. So yeah, that's it for today's episode. Stay safe, stay reso. See you on the next episode. Yeah.